Tignan natin yung expiration kung tama yung binigay ng seller. 1,659 siya. Tapos may discount siyang 250 plus shipping. So let's see expiration. 2026 pa. Kita ba? Ayan, 2026. So, ayan. So, medyo matagal pa pero isang linggo lang mahigit yan para sa mga alaga akong 8. So, ayan. Excuse me. Siguro mga 12 days nila yan. Paghahati-hatian nilang 8. So, next week pa ako o-order ulit. Pag malapit nang maubos. Kasi, mabilis namang mag-deliver yung seller. So, ayan. Order na kayo. Masarap yan. Kasi, yung mga aso ko, gustong-gusto siya. Pihikan sila sa dog food eh. Pero ito, nakakain nila kahit walang halo. Pero ngayon kasi, nahaloan ko sila para bukod kasi sa may stock ako ng mga Rino or liver spread ng Argentina, saka yung sodas, since may stock ako, hinahaloan ko pa, hindi masayang. Pero pwede nilang kainin kahit walang halong ulam. So nakakatipid ako in terms na hindi na ako magluluto, ito na lang. Pero at least medyo mahal siya sa bigas syempre, pero at least hindi ako napapagod magluto kasi as in talagang wala na rin akong oras magluto dahil panggabi ako, tapos pag-araw naasikaso ko naman sila, saka syempre yung sarili ko asikasuhin ko din, so wala na talaga sa ano ko yung pagluluto. So ayan, tingin ko saglit lang to sa kanila. Anyway, may order pa akong mga sodas na ipangahalo ko dito. Mura lang naman siya. Saka gustong-gusto nila yun kahit hilaw. So, yun. Pwedeng ready to eat na talaga lahat. Halo-halo na lang. At gustong-gusto nila compare dun sa nauna kong biniling dog food. Ito talaga gustong-gusto nila. So, kaya yan, nag-repeat order tayo. So, ano to? The good boy, baki naman. Ayan, para yan dyan sa aking mga alaga. 2 makulit at 6 na naka-cage. Naka-cage sila kasi aggressive dogs sila, mga senior dogs. Hindi ko naman sila pwedeng ipaampan kasi nga, bukod sa alaga ko na sila, mga senior na sila, saka ayoko na silang yung mas stress pa sa iba. Kahit medyo mahirap talagang mag-alaga ng 8 aso. Lalo na sa maliit na space, hindi kagaya nung nasa Antipolo kami. Malawak yung napagpapalaruan nila. Kasi itong bahay namin na to, itong tinitira namin ngayon, garahe lang nung bahay namin sa Antipolo. So dito hindi sila nakakapag-playtime ng magkakasama. Etong dalawa, tinali ko lang ngayon kasi maglilinis ako. Pero sila lang yung nakakawala dito sa bahay. Tapos yung the rest, nakatali talaga sila kasi inaaway nila lagi itong maliit. Dahil ito kasi may sound siya eh. Para siyang biik. So, natatakot yung mga ibang dog sa kanya. Saka plus the fact na senior na nga yung mga naka-cage. Ayaw nila talaga nung may makulit. Kasi ito ay makulit ang baby ko na yan, oh. Saka iyon, oh. Yan, silang dalawa lang magkalaro. Kasi pag pinakawalan ko yung iba, inaaway nila tong maliit. Na, kunwari lang to matapang. Pero, hindi naman to lalaban. Matahol lang to ng, aw, 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 aw. Na baby. Tapos si Bududuts, eto, mabait to. Lahat to kaibigan. Kahit gulpihin siya ni Yafa, okay lang. Kasi mabait niya si Bududuts. Selosa, oh. Kasi nung misang nag-playtime sila, kawawa tong maliit. Pinagtulungan nila. Kaya hindi ko na sila mapakawalan. Kasi si Yafa naman, kaya di naka-cage kasi nagsisisure to. Nagsisisure si Yafa. So, hindi talaga siya pwedeng naka-cage.
Sa Bududos naman, ito mabait kasi to kaya hindi talaga to nakikage. Kasi super friendly nito. Mabait ang Bududos. Oo. Ah, ito naman napakasalawas. Okay, ganyan siya. So, yan. So, ayun. Maybe next time may pagpalaro din natin ulit yung mga Boloncho for babies na naka-cage. Lalo na yung mga babae. Pero yung mga boys na Boloncho natin, hindi talaga sila pwedeng pakawalan kasi mag-aaway naman sila ni Bududuts kasi ayaw nila na may ibang barako na nakakawala. So, kailangan talaga naka-cage yung mga senior nating mga male dogs. Basta may behavior talaga sila na hindi ko mapaliwanag. Kagaya halimbawa ni Bruno, ayun, yung natutulog doon. Kumbaga sa tao, autistic siya. So, mahirap siyang sawayin, mahirap siya. Pero mabait siya. Nakikinig naman siya. Kaya lang, yun nga, kagaya yung sinabi ko, para siyang autistic dog. Si Rowan naman, masungit. Si Laila, masungit din yan. Lalo na si Marcel, nako, ayun, nasa dulo, yung Amazona. Sira niya na yung cage niya. Nasira niya na lahat. Hindi naman pwedeng sila pakakawalan dahil may ano talaga sa kanila, may mga away talaga. So, ay para tahimik at walang gulo, walang magkakasugat, walang masusugatan, saka hindi rin ako masusugatan kasi pag nag-away sila, awatin ko. Lagi ako ang talo. Kasi lagi ako ang sugatan. So, yun, kakaawat sa kanila. So, ang importante, safe sila, hindi sila kagaya ng mga nasa labas na aso. Nakakakain silang mabuti, although talaga naka-cage lang sila. Kasi nga, may behavior sila na hindi ko na ma-correct. Kasi sa Antipolo, tinuruan ko kasi silang maging aggressive sa totoo lang. Kasi nga, mag-isa lang ako doon. Wala akong ibang kasama. And to protect me, yun yung training ko sa kanila. At, bilang kabayaran naman sa loyalty nila, syempre, naalagaan ko silang mabuti, pinapakain ko silang mabuti. So far, awa ng Diyos, wala namang nagkakasakit mula nung lumipat kami. Aside from Blackie, nabigla na lang siyang tumamlay. Ewan ko kung bakit. Pero ngayon, okay na siya. Napakakulit ulit. Kahit senior dog na siya. Siyang pinakamatanda kasi nasa 12 years old na yata si Black. Bago pa kasi kami lumipat ng Antipolo, aso na siya doon. So, yun, na-adapt na namin siya. Tapos ako na lang naiwan ngayon nag-aalaga. So, yun. Yan. Ayan ang aking mga baby. Yaka. Okay, yan mo yung maiksing kwentuhan natin. Pakilala nyo naman sa akin yung mga alaga nyo. Comment down below. Thank you.